Trending tonight, from spanking to hugging. Ang nagpigil mamalo noon, abay, hindi na nagpigil na yumakap ngayon. All is well na raw kina Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon at Attorney Christine Ferrer ng defense. Eto nga, sabi ni Ferrer, sobrang love niya si Capuna na tinawag pa nga niyang Mommy. Mommy. Ang tawag ng puksaan nila sa impeachment court ay eto, tough love. Tough love. Lorda, Bakit tough love? oo man, alam mo, isa to sa inaabangan ko eh. Kasi di ba napakainit nila last week. So, etong pinakita nila ngayon, parang it's a sign of unity. Yes. At unity. And understanding. Actually, last week, bisita namin si Attorney Capunan sa Political Beat. Sinabi niya as early as that afternoon pa raw, historic magkikita. Gusto niya na sana mag-apologize, lumapit kay Attorney Ferrer mag-apologize, pero hindi niya naabutan Yes. nung Thursday pa lang. So, noon pa lang gusto niya, she felt bad. Nice lady yan talaga si Attorney. Parang hindi na raw niya naabutan dahil pagtingin niya doon sa side ng defense, wala na raw. Ito si Attorney Ferrer. Parang nag-aayos ata siya ng gamit eh, no? Kasi marami daw mga gamit. Saka, professional, even off-cam, di ba? Yun ang sinasabi naman talaga ni Attorney na parang motherly dating niya. Eh di ba nga, tinawag nga raw niyang idol. Si Yes. Attorney Ferrer. Itong si Attorney Capuna na idol. I'll stop you there, buhay pa siya, sabi. Yeah. Ayaw na raw niya maging eulogy. Ito na mga buhay. Narito na mga malalaking balita sa Frontline tonight. Ayaw paawat ng ulan mula umaga hanggang gabi. At nagdulot yan ng baha traffic lalo na dito sa Metro Manila. Pero eto, bukas, mas matindi pa raw ang ulan dyan at maan. Nagkalabuan kanina sa impeachment court. Hirap kasing magtagalog ang testigo, mas sanay sa Bisaya. Pero na bad trip si Senator Judge Erwin Tulfo. Panloloko raw yan. Ano naman? Marunong naman daw kasi dating magtagalog itong testigo. Tapos ngayon, biglang hirap na. Anyari? At eto naman, umuulan din sa Cinemalaya. Umuulan ng tie sa Acting Awards. Mag-iina, 2 valid IDs. Tayo lang ang nakakaalam at animal. Big winners. Animal din. Lunes sa Lunes, baha agad. Animal na ba ang sumalubong sa Metro Manila? Dala ng hapdagat. Sa Quezon City, lampas taong baha ang bumulaga sa ilang mga residente. Umabot pa ito sa second floor ng mga bahay. Kinailangan nga ng rescue boats para makatawid yung mga lumikas na pamilya. At live mula sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balita ngayon, si Nina Ongpauco. Nina, kamusta ni sitwasyon dyan? Mukhang umupa na ba ang baha? Lord Marian, sa ngayon, unti-unti nang humuhupa ang tubig matapos maranasan ang lampastaong baha dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. At sa ngayon, hindi na ganon kabigat ang daloy ng trapiko at madadaanan na ng mga motorista dito sa bahagi ng E. Rodriguez at sa bahagi ng Santa Mesa. Pagkatapos sumupa ng baha, patuloy ang isinasagawang paglilinis ng mga kawani ng DPWH at MMDA sa katerbang basura. Kasi ang naipon sa bangketa at marami-raming burak din ang tumambad sa kalsada dahil sa malalim na baha kanina. Isa sa mga naperwisyo ng baha dito ang tsuper na si Arnel Chua na wala pa raw kinita at naiuwi sa pamilya dahil masama-sama ang panahon. Bago pa humupa ang baha kaninang hapon, ay lampas tao na ang baha sa ilang bahagi ng barangay Tatalon. Nagmistula ng ilog ang ilang kalsada sa lawak at lalim ng baha. Pati sa barangay Del Monte at abot bubong na ang baha. Halos abuti na ang tubig ng ilang kable ng kuryente. Kaya ang mga residente kinakailangan ng gumamit ng rescue boats para makatawid dahil delikado ang languyin ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay Mariblo. Inaalalayan lang ng lubid ang mga sasakay ng bangka. Kahit dito sa G. Araneta Avenue, tanghali pa lang, malalaking sasakyan na lang ang nakakadaan dahil sa lalim ng baha. Ang Visayas Avenue naman, dumaragas ang baha ang perwisyo sa ilang motorista at commuter. Sa Latical Road nga dyan sa may bahagi ng Quezon City Circle na embudo ang daloy ng mga sasakyan dahil sa malawak na baha sa kalsada. Habang sa Rojas District, umabot na sa second floor ng baha ang nasa 100 pamilya tuloy ang kinakailangang ilikas.
Lord Marian, sa ngayon, ito ang sitwasyon dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Kung makita nyo, nagkalat ang mga basura at ang mga burak. At kung mapapansin nyo, ito ang mga kawani ng DPWH at gumamit na nga sila ng payloader para mahakot ang sangkaterbang basura dito sa paligid ng G. Araneta Avenue. At sa ngayon, kung mapapansin nyo sa aking kanang bahagi ay unti-unti na nadaraanan ng mga motorista ang itong kalsada. At kung mapapansin nyo, ito ang heavy loader equipment na ginamit ng DPWH at unti-unti na nga hinahakot ang basura at sa pagpakitulungan na nga yan ng mga kawani ng barangay at MMDA at gayon din ng LGU. Di ba Lord may Mariana, ito ang sitwasyon pa rin dito at mabigat ang ginamit nila ng heavy equipment para mahakot ang sangkaterbang mga burak at basura. Yan muna ang latest dito sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Balik muna sa inyo sa studio. Alright. Nina, tatanong lang kami, no? Di ba merong maliit na creek dyan na yan daw usually yung source ng itong pagtaas ng tubig? Tapos yung Talayan Village ba pinasok? Nina? Nina? Alright. Mukhang may problema yung ating linya ng komunikasyon. Maraming salamat. Pag-ingat kayo dyan. Nina Ong Pauco. Ikaw ba, ano mga pinagdaanan mo kanina? Mga Galing area? akong batasang pambansa kanina. So, nag-cover tayo ng budget deliberations doon sa Kamara. Grabe, ang haba ng traffic and yung nakita kong mga pila ng commuter doon sa may SM North, di ba may pila doon para sa bus at saka sa mga UV Express. Sobrang haba. Kaya yun sana yung gusto kong tanongin din kanina, no? Kung marami pa ba siya nakita ng mga commuter, even though 4 p.m., ganun kaaga, no? Pinauwi na, kumbaga, yung mga, for example, sa House of Representatives, nag-uwi na rin sila. So yun yung tanong ko sana kung marami pa ba nakitang stranded at naghihintay ng mga masasakyan. Nagko-cover ka ng Congress, di ba? Eh, sino mga kilala mo ron na dumadaan sa bus lane? Ay, naku po. Nako, Papangalanan na ba natin yan, Clue. tita? ayan. Ibulong mo na lang kay Lord mamaya sa May mga break. areas ka na daanan na, wow. Kanina, actually, sumilip ako sa balcony ko, yung buong Ortigas Extension, Meralco, yon talaga bumper to bumper. Actually, laging baha doon. Yes. Laging traffic. Yes. Mumula. Oo. Anyway, mga kapatid, or para sa panahon, bukas mga kapatid, ang maulan ng buong linggong ito sa malaking bahagi ng bansamaan. Nagbabala na rin yung pag-asa sa posibleng matinding epekto nito sa atin. Okay, may red heavy rainfall warning ngayong gabi o bantayan ng matinding ulan at baha sa ilang bahagi ng Bataan at Batangas. Naka-yellow alert naman dito sa Metro Manila o posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kanina nga umabot sa 201.7 millimeters ang bumuhos na ulan sa loob lamang ng 5 oras dito sa Metro Manila. Halos kalahati yan ng binuhos sa tubig noon ng Bagyong Undoy sa loob ng 1 araw. Ang kinaibahan lang habagat pa lang ang nagpaulan sa Metro Manila. Yan din na nakakaapekto sa buong Luzon at Kabisayaan, Maan. At Lord, yung epekto nga niya na ay maulang panahon bukas sa halos buong Luzon. Lalo na po doon sa kanlurang bahagi. Damay din dyan yung sa ulan, yung Western Visayas at Negros Island. Posible rin yung malakas at putol-putol na ulan bukas dito po yan sa Metro Manila. Samantala, may binabantayan ding low pressure area sa hilagang silangan ng bansa. Posible kasi nitong palakasin palalo yung habagat. Ako Lord. Yung interaction palagi ng weather systems at habagat. Sa Maynila, marami sa ating mga kapatid ang nahirapang bumiyahe dahil nagkanda buhol-buhol ang trapiko bunsod ng baha. At ganito pa rin kaya ang sitwasyon sa lungsod. Live po mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, humupa na ba yung baha dyan? Marian, sa ngayon may mga kalsada na passable na sa mga motorista matapos sumupa ang ulan at baha dito sa Maynila. Pero paalala sa mga kabayan natin na may mga motorista na gutter deep pa rin karamihan ng mga kalsada. Kaya sa mga motorista na mababa at malilitan sa sakyan, posible pa rin mahirapan dumaan sa mga binahang kalsada. Kabi-kabila ang kalsada na binaha sa Maynila mula sa B2 Cruz hanggang Pedro Hill, nananatiling gutter level ang baha.
habang Recto Avenue patungo ng Divisoria, bagyang humupa na ang baha. Gutter level din ang tubig sa Abad Santos patungo Arpapa, gayon din sa Tayuman at Espanya Boulevard. Marami pa rin commuters na nahihirapan sa pagsakay. Kaya naman may libreng sakay ang Manila City DRMM. Suspindido pa rin bukas ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Kanina nga, hindi lang ba kundi maghapong ulan ang tiniis ng mga taga-Maynila. Naranasan din ang matinding traffic kabilang na sa P.O. Campo Street. Hindi muna bumiyaya ang mga jeep. Maraming pasero ang stranded kanina, lalo't hindi rin sila makapag-book ng mga motor taxi at TNVS. Narito ang kanilang mga pahayag. Mahirap po. Wala pong masakyan. Kasi pubahan na po sa mga daan. Consider na rin. Apo. Paano diskarte ngayon ito po eh? Nag-aantay pa rin po ng bus. Po, wala pong natanggap. Gawa ng sa may Makati po, banda dun sa may Quinoros, ano po, baha po eh. Galing po ako sa may poblasyon, mali isang oras po ako nagantay doon. Kanina rin naggusto ng ilog Espanya Boulevard dahil sa abot tuhod na baha. Kanya-kanya nga ang diskarte ang mga motorista sa pagdaan sa mga bahang kalsada. Ang ilan naman ay sumakay na sa bangka habang may ilang sumakay na sa pedicab. Ganyan din ang nangyari sa Avenida sa Arpapa, Maynila mula Manugit sa Abad Santos hanggang sa boundary ng Maynila ng Caloocan sa Avenida. Kaya ang mga motorista dumiskarte sa pagdaan sa lugar. At sa ngayon, matinding traffic ang nararanasan sa area ng Espanya, Manila kani-kanina nga lang at medyo lumuluwag na. Nakita ko ngayon matapos mag-subside ang tubig baha dito sa De La Fuente Street. Balik sa inyo. Gary, yung Espanya, no, inangat na yan in theory, no? Mas mataas na yan kaysa doon sa level ng ground sa loob ng UST campus. Pero naalala ko, last week lamang, nagmamalaki ang mga taga-Maynila at yung mga taga-Department of Public Works kasi mabilis daw bumaba yung baha. Pero ngayon mukhang hindi ganyan ang sitwasyon. Pati sa Taft Avenue na rin. Oh, Lord, medyo delay yung kanilang pagsasaya dahil kung dati mabilis nag-subside, no? Wala kagad yung baha. Ngayon nagtagal, ano, hanggang tuhod at hindi lang isang kalsada dito sa Espanya ang nabaha, no? Halos lahat ng kalsada kaya lubog, pati yung hospital ng UST ay lubog din sa baha. Ganong katindi naranasan pagbaha dito sa Espanya Boulevard. Kaya sa mga kababayan natin na nagsasabi na madali namang bumaba, hanggang ngayon may tubig baha pa rin sa ibang portion ng Espanya dito sa Maynila. Lord. Gary, actually, gusto ko lang malaman kung meron bang pinaikot, may nakita ka bang nag-ikot ng mga truck na, pwede sana sumakay doon yung mga stranded na pasahero. Kasi usually yung mga LGU, mga nagpapaikot sila ng ganyan, Oo, Maria, nakakita tayo mula sa PNP, no? Meron silang mga sasakyan na 6x6 na ginamit para isakay yung mga kababayan nating stranded, no? Pero sa lawa kasi ng baha dito sa Maynila, kahit tumulong na yung Manila City DRRM, kulang yung mga sasakyan. Kaya karamihan ng mga kababayan natin naglakad, nagtiis maglakad. Pero yung mga lugar na pinuntahan nila na posible silang makasakay, bigo rin silang makasakay. Kaya karamihan ng mga kababayan natin hanggang sa ngayon marami pa ring stranded sa kalsada. Marian. Alright, maraming salamat, Gary De Leon. Tindi ng ulan. Pero matindi rin ang mga baon nating showbiz tonight. Ano ba yan? Johnny, ano bang latest at mainit-init mong chika dyan? Eto na, Lord at Maan. Sa sobrang galing ng mga aktor, umulan ng tie ngayong gabi sa Cinemalaya Awards. Nagtay sa Best Actress for a Leading Role, sina Pokwang para sa pagganap niya sa Two Valid IDs at Ruby Ruiz para sa role niya sa Status Rejected. Pang-apat na acting award na ito ni Ruby sa Cinemalaya. Dahil dito, nalampasan niya ang record ni Eddie Garcia with 3 acting wins. Best Actor naman ang napanalunan ni Martin Del Rosario para yan sa pelikula niyang Tayo Lang Ang Nakakaalam. Ito pa ang isang nagtay. Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng pelikulang Mag-iina at KD Omalin ng pelikulang Hand of God. Para naman sa Best Supporting Actress, nasungkit yan ni Bituin Escalante para yan sa pagganap niya sa Animal. Speaking of pelikulang Mag-iina, wagi rin ito ng Best Director dahil kay Direk Giancarlo Abrahan. Sa kanyang speech, matapang niyang tinutulan ang pagtatayo ng AI hub na Paxilica sa bansa. At ang nanalo naman ng Best Full-Length Film,
walang iba kundi ang pelikulang Mag-iina. Congratulations at mabuhay ang pelikulang Pilipino! Susunod, pagbibigay ng 500 million pesos sa halaga ng confidential funds sa security officer ng BICE, utos daw mismo ni VP Sara ayon sa hostile witness sa impeachment. At palasok, wala raw impormasyon sa umano'y hiling ni VP Sara na private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalik mga kapatid ang Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Utos raw mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang kanyang 500 million pesos sa confidential funds sa hepe ng kanyang security group. At Lord, inamin yan ulit ng kanyang Special Disbursing Officer na hostile witness din sa impeachment trial ng BICE. Para lang may konteksto mga kapatid, kung babalikan natin yung Joint Circular Order o yung patakaran sa paggamit ng CONFI funds, itong Special Disbursing Officer o SDO lamang ang dapat humahawak ng pera. Kaya bawal yan ipahawak sa iba. Sila lang yung Pero, authorized. pero may paliwanag dyan, itong hostile witness na si dating OVP Special SDO, Gina Acosta, utos daw ng Vice Presidente na ibigay yung funds kay Colonel Raymond Lachica, yung dating commanding officer ng security group ng Vice. Alam din daw kasi ni Lachica yung confidential activities sa paggagamitan ng pondo. Pakinggan natin kung ano. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun po yung Honor. Ayon nga kay Acosta, 125 million pesos yung binigay niya kay Lachica noong 2022. 375 million pesos naman noong 2023. Sa isang punto pa nga ng trial, nagpakita yung prosekusyon ng AI photo para nga ipakita kung gaano karami yung 125 million pesos na cash na CONFI funds. Dinemo pa nga ni Acosta kung gaano kalaki yung nakita niyang pera. Pero para nga dun sa depensa, puro sila object o puro sila tutol. Ito, yung bahagi ng paglilitis. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Bacuero. Now, if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Is this AI, Your I mean, Honor? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this Because we don't, AI? wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Gaano kataas po? Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Lumabas din pala na walang specific na accomplishment target yung 125 million pesos na CONFI funds. Pero merong physical
and Financial Plan. Yun nga lang, wala raw eksaktong target dyan kung ano, kung saan, ilan at magkano ang mga confidential activities. Requirement daw kasi yan, sabi ng prosekusyon ayon sa joint circular. Pero ang sabi dyan ni Acosta, plano pa lang yung physical and financial plan nila, kaya walang eksaktong surveillance, operations, lugar o halaga. Bukod nga dyan, Lord, inamin din ni Acosta na may ginawa ang OVP na wala sa original plan nila para sa Conti funds. Isinama nila yung tree planting, libreng sakay, financial and medical assistance sa accomplishment report ng OVP. Part daw yan ng tinatawag nilang good governance. Ito ang bahaging yan ng paglilitis. Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report sa accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial Okay. plan, Your Honor. Highlight din kanina yung parang nainis si Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit daw hindi nagtatagalog si Acosta. Nung humarap naman daw siya sa paglinig sa kamera, nagtatagalog naman daw siya. Naunsa man na. Pakinggan natin yan. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Ambot, Lord. Marami kasi. Well, ikaw mismo nakakita dito sa witness na to nung nasa Yes. Justice Committee pa sa Congress. Actually, Good Government Committee hearing Yun. noong November 2024. Humarap na yan si Gina Acosta, dating ang SDO, Special Disbursing Officer ng OVP. Nagulat ako kanina actually, ang haba ng mga Bisaya niya, pero noong nandun sa Government Committee hearing, matatas naman siya mag-Tagalog, nakakapagsalita siya both in Tagalog and English. So medyo yun nga, yung napuna ni Senator Judge Erwin Tulfo. Bakit ganon? Anyari? May isang part pa ron na medyo complex yung tanong ni Attorney Ligutan. Nagsabi si Ma'am Gina lang, naglibog ko. Ang ibig sabihin nun ay nalilito siya. Hindi yung iniisip ni Johnny. Pero dalawa yung na-establish at malinaw, kumbaga, na lumabas dito nga sa impeachment trial. Lord, yan nga yung nag-encash mismo itong si SDO Gina Acosta ng 125 million pesos noong December 22 yan. At ibinigay niya yung pera, yung confidential funds dito kay Colonel Lachica, base daw sa utos ng boss niya, which is yung hepe nga ng head of agency na si OVP Vice President Sara Duterte. At ayon nga po dito sa prosecution, kina Attorney Tolosa, ito yung dahilan kung bakit nga nag-issue ng notice of disallowance. Yung irregularidad na ito, dahil hindi nga pwede, hindi otorisado na ilipat yung pera, i-transfer sa ibang opisyal, yung pamamahagi ng confidential funds. Wala pong ibang pwedeng gumawa niyan alinsunod po sa joint circular, kundi yung SDO Special Disbursing Officer lamang. Alright. Ito naman wala raw impormasyon ng Malacanang tungkol sa kumakalat na umano'y hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi kasi sa mga kumakalat na balita online itong weekend, abay hindi raw pinagbigyan ng palasyo ang bise dahil may scheduled meeting na raw itong si Pangulong Marcos. Maging si dating presidential spokesperson Harry Roque, abay sumakay din sa balitang yan. Sabi pa sa ilang mga posts sa social media, humihiling daw itong si VP Duterte na payagan siyang mag-resign at tumakbo sa 2028. Pero walang opisyal na pahayag dyan ng kampo ng VP at hindi rin daw nabalitaan ng palasyo. Pero kung sakaling totoo,
abay gustong makipag-usap ng bise sa Pangulo, bukas naman daw ang Malacanang. Susunod, para sa ating pampabaong pampagood night, ang mga pamilya sa Belgium nagkarera sa tubig gamit ang bathtub. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Omaan, Johnny, para sa ating pabaong pampagood night, kakaiba tong karera sa Belgium. Aba, hindi sasakyan at hindi kabayo. Yes, kasi ito ang gamit nila. Bathtub. Bathtub. Wow. Banyera. Yan ang taunang bathtub regatta race sa isang ilog sa Dinan City. Ginawa nila yung bangka na sinasagwan. 1982 pa yan nagsimula ng kumalat ang chismis tungkol sa taong lumusong daw sa ilog sakay ng bathtub. Panalo yan. Pwede kaya yan dito sa atin, lalo pag may baha? Oo, parang pwede. Okay na yung bathtub kesa sa nagkakarera ng toilet bowl. Pero hindi kasi... Inidoro ang nagkakarera. Hindi lahat naman maraming bathtub. Ang pangit doon, di ba? Pag inidoro nagkakarera. Bathtub na lang. Kahit luma, ayun pwede luma eh. Pero alam mo kung ano dito sa Pinas, ang ginagawa natin? Yung styro, diba? Okay. Experience mo ba yun? Styro, o kaya yung pinto ng ref, lumulutang din yun. Pero okay na yun kaysa inidoro. At yan po ang 30 minuto na paghibay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas po mga kapatid, ako si Johnny Alipoon. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, Orseo, ako po si Marian Enriquez. Ako po naman si Lord De Vera, mga kapatid. Walang iwanan sa Frontline Tonight.